Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marie. 28 years old, isang digital artist sa kasalukuyan at nakatira sa Digos City, Davao. Ang sabi sa akin ng lola ko noon na kapag nag-asawa raw ako, lahat daw ng klase ng hirap ay mararanasan ko. Lalo na kapag nakasama ko ang mga biyanang ko sa iisang bubong. Pero lagi niyang payo sa akin na kahit na anong klase ng ugali meron, ang mga magiging biyanang ko ay dapat ko raw silang mahalin at irespeto, kagaya ng kung paano ako sa aking magiging asawa. Dahil darating din ang panahon na makikita nila ang pagmamahal ko sa kanila at susuklian din nila yon ng pagmamahal. Pero paano nga ba maipapakita ang pagmamahal at respeto sa kanila gayong kahit na anong maganda o mabuting bagay ang ipakita sa kanila ay may masama pa rin silang nasasabi sa akin? Papadudot kaka-18 ko lamang noon nang ako ay mag-asawa at nasa second year ng college at kakatapos ko lang ng vocational course sa kursong IT. Nang matapos ko yun ay hindi ko na tinuloy pa ang pag-aaral ko, lalo pa at hirap din ang aking lola sa pagpapaaral sa akin. Simula kasi ng baby pa ako ay siya nang nag-alaga sa akin nung iwan ako sa kanya ni mama pagkasilang sa akin. Nakatira ako dati sa Takurong pero nakarating ako ng Digos City dahil sa paghahanap ko ng trabaho at natanggap ako bilang promodizer ng isang food company. Mga ilang buwan nga lang ay isa sa mga katrabaho kong babae ang nag-offer sa akin na sa kanila na muna ako tumuloy para hindi ko na raw kailangang magbayad ng boarding house. Basta ba mag-share na lang daw ako para sa pagkain at tubig. Total din ay mas malapit daw ang bahay niya sa pinagtatrabahuhan namin. Hindi kagaya ng boarding house ko na nasa 1 oras din ang biyahe. Naisip kong malaki rin ang matitipid ko kung tatanggapin ko ang offer niya. Isa pa ay mahal din ang upa sa boarding house na sana ay naipapadala ko na lamang kay lola. Papadudot dahil sa kagustuhan kong makatipid ay tinanggap ko ang offer ng katrabaho ko at nagsishare ako ng pera para sa pagkain at tubig. Every 2 weeks naman ay umuwi ako ng Takurong para bisitahin si lola na sa tita ko pansamantala nakatira. Pinagbuti ko ang trabaho ko at ang pakikisama ko sa katrabaho ko. Pero mga ilang buwan pa lamang ako sa kanila ay nireto na ako ng lola niya sa anak nitong matandang binata. Ginatungan pa yon ng mga kamag-anak nila na kung ayaw ko raw ay malaya akong makakaalis sa lugar nila. At doon na nga pumasok sa eksena si Nel na kamag-anak pala ng katrabaho ko dahil magpinsan pala sila sa lola. Nakilala ko siya noong isang beses ay bumili siya sa tindahan ng kanilang lola at saktong ako ay nagbabantay. Hanggang sa maya't maya, araw-araw ay doon na siya bumibili at kinakausap ako sandali. Pero nakahalata naman ang lola nila kaya naman napagalitan ako at sinabing huwag daw akong masyadong makipag-usap sa ibang lalaki. Dahil masagwa raw tignan na kung tutuusin ay hindi naman ibang tao sa kanya. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga sinabi niya. Total ay naghahanap na rin naman ako ng bagong boarding house. Pero nabigla na lamang ako isang beses dahil 3:00 yon ng madaling araw nang maalimpungatan ako dahil sa mahinang katok sa aking bintana. At tumambad sa akin ang nakangiting mukha ni Nel at may dalang 2 tasa ng umuusok pang kape. Anong ginagawa mo dyan sa labas? Baka may makakita sa'yo. Tara, kape tayo sa terrace. Sandali lang, lalabas ako. Akala ko di ka na lalabas eh.
aga mo naman kasi mambulabog. Pag may nakakita sa atin dito, issue na naman to. Eh, anong masama? Magkakapila naman tayo tsaka magkukwentuhan. Para namang hindi mo alam ang ugali ng mga tao dito. Masyadong malisyoso. Hayaan mo sila. Ang importante, wala tayong ginagawang masama. Ang hirap naman kasi pag pinuntahan kita rito ng sikat na ang araw. Mas maraming matang nakatutok sa atin. Baka kasi mahuli tayo dito. Alam mo naman yung lola mo. Magbubunga nga na naman yun pag nalaman niya nag-uusap tayo dito sa labas ng ganitong oras. Ganyan talaga si Lola. Sanay ka na. Lahat na lang binibigyan niya na mali siya. Sige na, inumin mo na yung kape mo. Baka lumamig yan. Salamat pala dito ha. Kumusta ka naman dito? Ayos naman. Medyo stress lang ako sa matatanda dito. Pilit nila ako nirereto sa tito mo. Eh para ko namang tatay yun eh. Lahat naman ng babae na mapadpad dito, nilareto nila sa tito ko eh. Mauubusan na yata ng babae. Eh bakit kasi wala pa siyang asawa? Ihikan yun eh. Lo, hihikan pa siya sa lagay na yun? Oo! Kala mo kagandang lalaki. Grabe ka sa tito mo ha. Oh, bakit? Ikaw nag-umpisa eh. Pero wala akong sinabi. Ay, huwag pa na tayo masyadong maingay. Baka mapagalitan tayo ng lola mo pag nahuli tayo dito. Huwag ka masyadong matakot sa kanila. Wala ka namang ginagawang masama eh. Ano ka ba? Siyempre, nakikisama ako. Kaya kailangan kong sumunod sa mga patakaran nila dito. Mahirap na baka mapatalsik pa ako dito nang wala sa oras. Eh dito ka na lang sa amin. Akong bahala sa'yo. Ngik! Ayoko nga. Lalo mas malaking issue yun, no? Dito ako nakikitira, tapos lilipat ako sa inyo. Ang pangit naman tingnan nun. Ako nga ang bahala sa kanila. Pati sa mama ko. Papaalam kita. Ayoko pa rin. Baka may masabi lang silang hindi maganda tungkol sa atin. May masasabi naman ng mga yan kahit wala kang gawin. Wala naman silang di pinagchichismisan eh. Ayun na nga ang iniiwasan ko eh. Huwag ka na kasing makulit. Sige na nga. Pero kung magbago man ang isip mo, sabihan mo lang ako. Hindi na. Iniintay ko lang naman yung sweldo ko. Uuwi na lang ako ng Takurong. Babalik na lang ako dun sa amin. Di na tayo makikita pag umuwi ka sa inyo. Wala tayong magagawa. Babalik na lang ako sa amin kesa naman mapangasawa ko yung tito mo. Pero pwede ka naman pumasyal sa amin kahit kailan mo gusto. Ako yung babae tapos ako yung papasyal sa bahay ng lalaki. Eh kung marunong nga lang bumiyahe mag-isa, ako mismo papasyal sa inyo eh. Yaan mo na. Basta ang gusto ko nalang mangyari, baka uwi ako sa amin. Ikaw ang bahala. Pero sana lang, magbago pang isip mo. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Nel, ay naging gawain na niya ang katukin ako ng alas 3 ng madaling araw sa bahay ng kanyang lola at dalhan ako ng kape. Pero doble ingat pa rin kami sa takot na baka mahuli kami ng lola niya at may ibang taong makakita at kung ano pa ang isipin tungkol sa amin. At sa ilang linggong pagkakakilala ko sa kanya ay masasabi kong mabait siya. Kaya naman agad ako nagkaroon ng crush sa kanya. Pero hindi nga nagtagal nalaman ng lola nila ang lihim naming pagkikita sa madaling araw at sinabihan akong malandi. Humingi naman ng dispensa sa akin ang katrabaho ko at sinabing pagpasensyahan ko na lang daw ang lola niya dahil matanda na at masyadong conservative. Pero sinabi niya rin na mas mabuting umalis na ako sa kanila para hindi na raw ako laging nakikita ng lola niya. Nakiusap naman ako na bigyan ako ng 1 linggo para makahanap ng lilipatan lalo pat hindi na ako pwedeng bumalik sa dati kong boarding house. At pumayag naman ito. Isang araw pa ay pumasyal ako sa bilyaran na binabantayan ni Nel na malapit lamang sa bahay ng lola ng katrabaho ko. Nang malaman nito yon ay naggalit ito ng gusto. Nagulat na lang ako nang datnan ko sa labas ng bahay nila ang mga gamit ko nang makabalik ako. Panay pa ang sigaw niya na malandi akong babae kaya lumayas na raw ako sa bahay niya. Nagulat din ako sa biglang pagsulpot ni Nel sa likod ko at pilit na inaawat ang kanyang lola. Sa totoo lang, papadudot ay gustong gusto ko nang umuwi ng Takurong ng mga oras na yon. Dahil bukod sa masakit sa loob ko ang mga sinabi nila sa akin, ay nakaramdam ako ng matinding hiya lalo pa at pakiramdam ko ay wala akong kakampi na mga oras na yon. Pero wala naman akong sapat na pera, pamasahe dahil malayo-layo pa ang araw ng sahod ko. Hindi naman ako makahiram ng pera sa mga kamag-anak ko dahil alam kong gipit din sila.
Si Nel na nga mismo ang dumampot ng mga gamit ko. Sa kanya ako hinila papunta sa kanilang bahay. Papadudot gulong-gulo ng mga oras na yon ang isipan ko. At wala ako sa sarili para isipin pa kung ano ang tama at mali. Pero dahil ayoko na ng panibagong issue ay tumanggi ako sa offer niyang yon. Na doon muna ako pansamantala sa kanila. Isa pa'y masagwang tignan dahil nakikitira ako sa bahay ng tito niya tapos ay lilipat ako sa kanila. Iginiit naman niya na siya raw ang bahala sa akin at siya na rin daw ang bahalang magpaliwanag sa lola at tito niya pati na sa pamilya niya. At dahil wala na akong lakas para makipagtalo pa sa kanya ay hindi na lamang ako kumibo, Papa Dudut. Mas kinabahan ako ng husto nang dumating ang mama ni Nel kinahapunan galing sa pagtatanim nito ng mais sa bukid at saktong kalalabas ng ni Nel galing sa banyo. Kaya't agad niyang hinila ang ina palayo para kausapin. At dahil nga sa malayo silang dalawa ay hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Pero base sa itsura ng mama niya at matatalas na tingin sa akin ay alam kong hindi nito gusto ang mga sinasabi ni Nel, Papa Dudut. Matapos nga nilang mag-usap ay nakangiting lumapit sa akin si Nel at sinabing pumayag na ang mama niya na doon muna ako sa kanila pansamantalang tumira. Nagpasalamat naman ako at sinabi kong hindi naman ako magtatagal at hinihintay ko lamang ang sahod ko para makauwi ng Takurong. Pero inirapan lamang ako ng mama ni Nel. Katabi ko nga sa pagtulog ang mama niya sa gabi dahil mahirap na raw at baka mapikot ko ang anak niya. Pero ilang araw pa nga lang akong naroroon ay kumalat na ang chismis na nag-asawa na raw si Nel at ako ngayon. Nagalit naman ang mama ni Nel sa mga nagpapakalat ng chismis na yon at sinabing hindi niya papayagang makapag-asawa ng dayo si Nel at pinagsawaan lamang ng tito nito. Nasaktan ako sa mga sinabi niya dahil unang-una sa lahat ay berhen pa ako at hindi ako pakawalang babae. Pero hindi ko magawang maisatinig yon dahil iniisip ko si Nel. Alam kong hindi niya magugustuhan kung sasagot-sagutin ko ang mama niya pero kabaliktaran pa ang nangyari. Dahil galing siya sa trabaho noon at nakarating sa kanya lahat ng chismis at kung ano ang mga sinabi ng mama niya. Ma, ano itong naririnig kong chismis sa mga kapitbahay? Ha? Ano na namang chismis yan? Nag-usap na tayo tungkol sa pagtira ni Marie dito, di ba? Pumayag na kayo eh. Pero kailangan bang ipangalandakan niyo pa sa ibang tao na pakawalang babae siya? Bakit? Di ba totoo? Pagkatapos sa bahay ng tito mo, dito naman siya sisikse? Ay, anong masama doon, ma? Pinalaya siya doon, kaya nakinupkup muna natin siya, di ba? Ikaw nga ang nagpumilit na patirahin natin dito yung babaeng yan. Hindi nga natin kilala yan eh. Malay ba natin kung saan lupalop yan ang galing at kung anong klaseng tao yan? Oo, dayo lang siya rito, pero hindi sapat na dahilan yun para husgahan niyo siya ng ganyan. Isa pa, anong patunay niya na pakawalang babae nga siya? Dahil lang ba sa sinasabi ni Lola? Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang tingin ko sa babaeng yan. Pa naman, bigyan niyo naman siya ng pagkakataon. Kilalanin niyo muna siya bago niyo siya husgahan. Alam ko mabuting tao si Marie. Mabuting tao? Naalala mo ba nung huling nagpatira ko rito ng hindi natin kilala? Anong ginawa niya? Tinraidor tayo. Ang mga pinsan mo nag-away-away nang dahil sa kanya. Nagnakaw siya sa mall at napilitan pa tayong tubusin siya sa presinto. Pwes ibahin niyo si Marie. Hindi siya kagaya ni Rika. Pare-pareho lang yang mga yan. Kunwari mabait, pero nasa loob naman pala ang kulo. Excuse me po, tita. Isang linggo na lang naman po makukuha ko na yung sahod ko. Aalis po ako kagad kapag nakuha ko na po yung sahod ko. Ay, mabuti kung ganon. Hirap na nga kami kung saan kukuha ng panggastos namin sa pagkain. Eto ka naman, dumagdag sa pakakainin. Ma, tama na yan. Nagtatrabaho naman ako, di ba? Kulang pa sa atin yung sinasahod mo, Nel. Tapos nagdagdag ka pa. Nagtatanim na nga ako ng mais sa bukid kasi kulang talaga ang sinasahod mo para sa atin. Ano pala si Kuya, ma? Nagtatrabaho din naman siya, di ba? Ang sweldo ng kuya mo, maliit lang kumpara sa sinasahod mo. Kaya nga ang sahod ng kuya mo, kulang na kulang din para sa kanilang dalawa ng asawa niya. Sigarilyo, alak at sugal pa lang nila. Eh di talaga mauubos ang pera nila. Di naman katwiran yun, ma. O ano? Di natin pakakainin ng ate at kuya mo? Ganun ba?
Pero yung ibang tao, napapakain mo? Di na ako makikipagtalo sa inyo. Di rin naman ako mananalo eh. Pero please lang, tigilan nyo ng pagkakalat nyo ng chismis tukol kay Marie. Lalong-lalo ng pagsasabi nyong pakawala siyang babae nang wala naman kayong matibay na basihan. Eh ano bang magagawa mo kung ayaw ko? Ayaw nyo. Pero kapag buhay nyo pinagkakwentuhan ng iba, galit na galit kayo. Abay, natural! Di naman totoo yung mga sinasabi nila sa akin eh. Malamang magagalit talaga ako. Yun na nga. Ganyan na ganyan din ang ginagawa nyo kay Marie ngayon. Teka nga lang, sino bang pinapanigan mo? Yang sampid na yan o ako na nanay mo? Wala akong pinapanigan, ma. Pumapagit na ako. Wala naman kasi kayong matibay na basihan tungkol sa mga binibintang nyo kay Marie. Ah, ganon. Eh di sige, magsama kayong dalawa. Pasensya ka na kay mama. Wala yun. Naiintindihan ko naman ang mama mo. Hindi nyo nga naman ako kilala. Dayo lang ako rito sa lugar nyo. Pero di pa rin tama na husgahan ka niya ng ganon. Iyaan mo na. Aalis na rin naman ako eh. Hindi na ako magtatagal pa dito. Pwede ka naman dito ng ilang araw pa eh. Nagkatrabaho naman ako para may maipakain ako sa'yo. Isa pa nga yan. Nahihiya na rin ako sa'yo, no? Iyaan mo, pag nakuha ko yung sahod ko, babayaran kita kahit papano para sa mga kinakain ko rito. Ano ka ba? Wag na. Para ka namang ibang tao eh. Ibang tao naman talaga ako, di ba? Di ah. Espesyal ka kaya para sa akin. Lo? May ganun? Oo, bakit? Masama ba? Wala ka namang boyfriend, di ba? Wala nga. Eh ano bang hanap mo sa isang lalaki? Responsable, mabait, madiskarte, masipag, tsaka matanda ng 3 taon sa akin. Aba, ako na yan. Pwede nga. Oo! Nasa akin na lahat ng katangian na hinahanap mo sa isang lalaki. Tapos 3 taon pantanda ako sa'yo. 18 ka, 21 naman ako. Seryoso? Oo! Pakita ko pa sa birth certificate ko eh. Sige nga, pakita mo nga sa akin. Mamaya kunin ko pag alis ni mama. Kasama sa mga papeles niya yun eh. Ay, wag na. Baka mapagalitan ka na naman. Sus! Di naman magagalit na matagal sa akin yun. Tsaka matatanggap ka rin ni mama. Kasi balak na kitang maging asawa. Ha? Asawa? Agad-agad? Eh, teka lang. Ang babata pa natin para mag-asawa, ha? Tsaka hindi naman kita boyfriend. Tsaka 1 buwan pa lang tayo magkakilala, no? Marami naman pagkakataon para kilalanin mo ko eh. Ay, hindi talaga pwede. Masyado pa akong bata para mag-asawa. Hindi ko pa nga nagagawa magsaing ng hindi nasusunog eh. Marami pa akong hindi alam sa pag-aasawa. Napag-aaralan naman yan eh. Sabay tayong matututo. Ay nako, tsaka isa pa, hindi pa ako sawa sa pagkadalaga ko. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Ikaw ang bahala, di na kita pipilitin. Sa bagay, kailangan ko rin magpursige pa sa trabaho bago ko mag-asawa. O di ba? At saka sabi ng lola ko, hindi raw biro ang pag-aasawa. Maraming dapat paghandaan at pag-isipan. Matapos nga ang pagtatalo ni Nel at ng kanyang mama ay ako naman ang kinausap niya. Nabigla pa ako sa mga sinabi niya sa akin lalo na ang tungkol sa usaping pag-aasawa. Sa totoo lang ay gustong gusto ko si Nel ng mga panahong yon dahil hindi rin naman siya mahirap magustuhan. Pero naisip kong hindi yon sapat na dahilan para pasukin ko kagad ang pag-aasawa at lumagay sa tahimik. Bukod sa pareho pa kaming mga bata ay wala rin kaming stable na trabaho ng mga panahong yon. May trabaho man kami ay maliit lamang ang kita at seasonal pa. Isa pa ay hindi pa namin gaanong kilala ang isa't isa at maaaring marami kaming bagay na pagtalunan sa hinaharap kung sakali man. Pero ang pinaka-kinakatakutan ko noon ay ang mama niya na alam kong hinding-hindi ako matatanggap bilang manugang. Magkakaroon lamang ng mas malalang gulo sa pagitan namin kung sakali mang ako ang makatuluyan ni Nel. Papadudod si Nel nga ang breadwinner ng pamilya nila kaya naman buong pamilya niya ay sa kanya nakaasa. Naikwento niya rin sa akin na hindi siya nakapagtapos ng elementarya man lang. Ayon pa sa kanya ay pinangsugal ng tatay niya ang perang pinadala ng mama niya noon na sana ay pambayad niya ng tuition kaya naman hindi siya nakapag-enroll. At dahil nga roon ay sumama ang loob ni Nel sa kanyang ama at hindi na siya nag-aral pa.
Sa murang edad niyang 10 taon ay sumabak na siya sa pagtatrabaho sa bukid at nariyang nagtatanim siya ng palay, mais at nag-aani ng pananim. At dahil nga sa hindi nakapagtapos ay nahihiya niyang sinabi sa akin na hindi siya natutong magbasa at magsulat maliban na lamang sa pangalan niya. Basic alphabet at mga numbers pero bukod doon ay wala na. Nakaramdam ako ng awa sa kanya nung ikwento niya sa akin ang kwento ng buhay niya. Naisip ko na lang na may mga magulang pala talagang hindi iniisip ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Basta magawa lang nila ang bisyo nila. Sinabi nga rin ni Nel na kung mag-aasawa man daw siya, ay gusto niyang ako yon. Pero naalala ko ang sinabi ng lola ko sa akin noon na hindi ko makikilala ang tunay na ugali ng isang tao hanggat hindi ko ito nakakasama sa iisang bubong. Kaya naisip ko rin na baka sa una lamang siya mabait sa akin. Pero sa pamamalagi ko roon at sa araw-araw niyang panliligaw sa akin, ay mas nakilala ko kung sino at ano ba talagang ugaling meron si Nel. Hanggang sa lumalim na nga ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi ko na ginusto ang mahiwalay sa kanya, Papa Dudut. Kalaunan nga ay opisyal ko nang sinagot si Nel sa panliligaw niya sa akin at hindi na niya ako pinayagang umalis pa sa kanila. Sa una ay nagalit ng gusto ang mama ni Nel pero wala na rin po itong nagawa noong mapagtanto niyang seryoso kami sa isa't isa. Alam kong maraming tataas ang kilay dahil sa naging desisyon ko at sasabihin ang bata ko pa o kaya naman ay sana ay pinag-isipan ko mabuti ang pinasok ko. Pero mahal na mahal ko na si Nel ng mga panahong yon. Kaya ayaw ko na ring umiwalay sa kanya at wala na rin kaming pakialam sa mga sasabihin ng iba dahil ang importante ay nagkakaunawaan kami at mahal namin ang isa't isa. Pero ang inakala kong magiging maayos at masayang buhay mag-asawa namin ay hindi pala ganon kadali lalo na at hindi pa rin ako tanggap ng mama ni Nel. At dumagdag pa nga ang mga bilas ko na sina Ate Jane na asawa ng kuya niya na kasama rin namin sa bahay. Oy Marie, matagal pa ba yan? Wala pa ako sa kalahati eh. Kanina ka pang madaling araw dyan, alas 8 na, hindi ka pa rin tapos? Marami kasi to, te. Wala pa akong gamit na washing machine. Medyo mahapdi na nga yung mga kamay ko eh. Nagrereklamo ka? Ay, hindi naman. Nagpapaliwanag lang naman ako, ate. Ay, mabuti ng malinaw. Tandaan mo ha, pinasok mo yan, kaya panindigan mo. Alam ko naman yun. Kaya nga maluwag sa loob kong ginagawa to kasi nakikisama ako. Buti alam mo. Pero kung tutuusin, wala pa yan sa dinanas ko para lang matanggap ako ng biyanan ko. Magaan pa nga yan sa'yo eh. Ganun ba? Alam mo, hindi ko alam kung bakit inasawa ka ni Nel. Hindi ka naman mapera. Ngayon nga wala ka ng trabaho. Umaasa ka na lang din kay Nel. Isa pa, ang daming mga chismosang pinag-uusapan si Nel. Kasi, inasawa niya, alaga ng tito niya. Ay, ano? Di ka na naman magsasalita. Bakit? Nakakahiya ba? Te, baka pwedeng iwan mo muna ako para matapos ko na din ito. Pinapaalis mo ko? Ano to, bastusan? Kinakausap pa kita tapos paaalisin mo ko? Ay, hindi kita pinapaalis. Nakikiusap lang ako na iwan mo muna ako. Para sana matapos ko na itong paglalaba. Ito, minamadali mo ko. Sumasagot ka pa talaga? Ano bang pinagmamalaki mo, ha? Pinulot ka lang naman ni Nel nung tinapon ka ng tito niya. O ano? Kung sumamo makatingin na, lalaban ka? Pareho lang naman tayo manugang dito ah. Hindi ko alam kung ba't ang laki ng galit mo sa akin, te. Dahil nag-asawa si Nel ng kagaya mong hindi namin alam kung saan ba talagang lupalop ng galing. Bakit? Ano ba ako? Isipin mo nga, tumira ka sa tito ni Nel. Tapos ngayon, dito ka naman lumipat. O ano problema dun, te? Asawa na ako ni Nel sa ayaw mo at sa gusto mo. Di naman kayo kasal. Ikaw ba, te? Kasal ka ba kay kuya? Hoy, huwag mong ibalik sa akin yung mga sinasabi ko, ha?
Kumpara naman sa'yo, matagal na akong asawa ng kuya ni Nel. Eh ikaw, bagong salta ka lang naman dito eh. Ni hindi ka nga namin kilala? Malay ba namin kung pakawala kang babae? Gigil na gigil ka sa akin kasi iniisip mong pakawala akong babae. Nung nalaman ko na kilala ka lang ni Kuya sa bar na pinagtatrabahuhan mo dati, pinangalandakan ko ba? Bastos ka! Baka nakakalimutan mo mas matanda ako sa'yo. Tsaka sino nagsabi sa'yo niyan? Akala mo ba kaming dalawa lang nilang pinagchichismisan ng mga tao dito? Pati kayong dalawa ni Kuya. Oh, talaga? Hoy, ano ba yan? Nasa labas ako, rinig na rinig ko kayong dalawa. Ang sabi ko, silipin mo lang si Marie. Di ko sinabing makipagbangayang ka rito. Ito kasing si Marie minamaliit ako. Kasi nakilala lang naman daw ako ni Oliver sa bar. Tumigil na kayong dalawa, ha? Pareho lang naman kayong pakawala. Ay, nako. Puro na lang pakawala ang nagiging manugang ko. Wala man lang matino. Ikaw naman, Marie. Dali-dalian mo riyan at naghihintay yung mga hugasin mo. Baka gusto mong paliparin ko na naman sa labas yung mga plato na yon. Tatapusin ko na po kagad to. Mainam. At ikaw, Jane, iwan mo na si Marie dito. Wala ka rin namang matutulong dyan. O kaya naman, ikaw na lang maghugas ng plato. Ano naman? Trabaho na ni Marie yun eh. O, edi iwanan mo na siya dito. Tumalis ka na. Di ka na. Bago pa ako magbuwisit sa'yo. Hoy, Marie! May araw ka rin sa aking babae ka! Noong makaalis na sila ay pinagpatuloy ko na lamang ang paglalaba dahil may mga plato pa akong dapat na hugasan. Naiyak na lamang ako dahil hindi ko matanggap ang mga panlalait nila sa akin. Sa totoo lang ay walang problema sa akin kahit tambakan nila ako ng sangkaterbang trabaho sa bahay. Pero ang hindi ko matanggap ay nakakarinig pa ako ng pangahamak ng pagkatao ko mula sa kanila. Hindi ako pakawalang babae pero kahit na paulit-ulit kong sabihin yon, ay hindi pa rin nagbabago ang tingin nila sa akin. Gustong gusto kong ipagtanggol ang sarili ko pero pagod na akong ipaliwanag ang sarili ko. Kung sarado naman ang isip at puso nila, nakilalanin akong mabuti. Nang mga panahong yon ay wala na si Nel dahil nagtatrabaho ito sa Maynila bilang construction worker ay wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari sa akin. Hindi ko na lamang ikinuwento sa kanya kapag tumatawag siya sa akin dahil ayoko na rin na mag-worry siya at lagi ko na lamang sinasabi na ayos lamang ako. Papadudot halos 6 na buwan ay sa akin lahat ng gawaing bahay. Ako ang naglalaba ng damit naming lahat at dahil 5 kami ay talaga namang natatambakan ako ng labahin sa isang linggo. Kaya naman kada 2 araw ay naglalaba na ako. Wala rin kaming gripo noon kaya sa poso ako nag-iigib ng tubig. Halos magkandakuba-kuba ako sa pag-iigib dahil ang tatay ni Nel at ang kuya niya ay hindi ko rin naman mapakiusapan na mag-igib dahil nahihiya ako. Ako rin ang naghuhugas ng mga plato, nagluluto at naglilinis ng bahay. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nagreklamo dahil yon ang buhay na pinili ko. Matagal na rin akong walang trabaho dahil natanggal ako sa trabaho at sa pagkakaalam ko ay sinaraan ako ng katrabaho kong babae. Kaya bigla na lamang akong tinanggal ng walang pasabi. Kaya hindi ko man aminin ay totoo ang sinabi ni Ate Jane na umaasa na lang din ako kay Nel. Naikwento ko na rin kay Lola lahat ng nangyari sa akin at naawa siya sa akin ng gusto. Pero dahil nga sa nag-asawa na ako ay hindi natuwa si Lola at naintindihan ko naman na masama ang loob niya sa akin dahil masyado pang maaga para mag-asawa ako. Ang sabi ng lola ko ay pwede naman akong umuwi sa Tacorong, total ay wala pa naman kaming anak. Pero mahal ko si Nel, kaya hindi ko siya kayang iwanan. Kaya naman sinabi ni Lola na wala na siyang pakialam sa akin. Basta maging mabait na manugang na lang daw ako sa mga biyanan ko at huwag na huwag akong lalaban kahit na ano ang mangyari. Pero tila sinusubukan ng Diyos kung gaano kahaba ang aking pasensya nang malamang kong ipinangsugal niya ang perang pinadala ni Nel na pambayad sana namin ng kuryente. Ma, Oh, bakit? ano po to? Ba't may disconnection notice tayo sa kuryente? Oh, anong gagawin ko dyan sa papel na yan?
Disconnection notice to, ma. Mapuputulan tayo ng kuryente. Ha? Patingin nga. Ay, ba't ganon? Akala ko sa susunod na linggo pa sila mamumutol ng kuryente. Ba't napaaga? Hindi po yun ang punto ko. Ba't may disconnection notice tayo? Ba't tayo mapuputulan ng kuryente? Ma, binibigay namin sa inyo ni Nel yung pambayad sa kuryente, di ba? Tapos may nagsabi pa sa akin na ang lakas nyo raw tumaya sa sugal. Anong gusto mong palabasin? Na inuubos ko sa sugal at ginagastos ko sa walang kakwenta-kwentang bagay ang pera ng anak ko? Ganon ba? Kaya nga po tinatanong ko kayo kung ba't tayo may disconnection notice. Eh binibigay naman namin sa inyo yung pambayad ng kuryente. Ingrata ka? Ang lakas naman ng loob mo na kwentahin ang pinapadalang pera ng anak ko? O sige, ginastos ko yung pera. Nagsusugal ako pero maliit lang ang taya ko at pinambibili ko ng pagkain natin yung sobra. Binibigay niyo lang naman sa akin saktong pambayad ng kuryente ah. Ano, hindi tayo kakain? Anong pagkain po? Ako yung bumibili ng pagkain natin, ma. Hindi ko po iniaasa sa inyong pagkain. Dahil yung binibigay po sa akin ni Nel, yun ang pinambibili ko ng pagkain natin. Ha! Pinagmamalaki mo yung binibili mong itlog? Hotdog? Tosino? Tilapia? Tapos puro gulay? Eh, hindi mo man lang magawang bumili ng manok o kaya baboy? Ano, tinitipid mo kami sa pagkain? Kayo na po ang nagsabi na kulang ang perang pinapadala ni Nel. Kaya wala po akong choice kundi pagkasyahin yung perang hawak ko para lang po kumpleto tayo makakain sa isang araw. Pasensya na po kayo kung sa tingin nyo tinitipid ko kayo, ma. Pero hindi po talaga ganun. Alam mo, naiirita ako sa iyo eh. Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang gumagastos. Eh pera naman ang anak ko yan ha. Sa'yo lang pinapadala. Pero ano, tinitipid mo kami. Tinitipid mo kaming pamilya niya. Hindi ko po kayo tinitipid, ma. Kailangan ko lang po talaga na pagkasyahin yung perang pinapadala niya. Pagkasyahin? O pumupuslit ka na may tatabing pera? Ma, wala po kong tinatabing pera. Lahat po ng padala ni Nel sa mga gastusin dito sa bahay na pupunta. Sinungaling! Alam ko yung mga ganyang tipo mo. Eh ano ngayon kung ginastos ko yung pera? May magagawa ka ba? Baka nakakalimutan mo, nanay ako ni Nel. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin, ha? Baka di kita matansya. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang tanggapin sa pamamahay ko, ganito'y gaganti mo sa akin? Sorry po, ma. Iniisip ko lang naman po yung sasabihin ni Nel kapag nalaman niyang naputulan tayo ng kuryente. Eh di sabihin mo, nagastos ko. Dami mong sinasabi. Masyado kang makwenta. Ay, Alam mo, simula nang mapangasawa ka ng anak ko, di na ako nakakahawak ng pera. Samantalang dati-rate kapag sahod niya, sa akin lahat ang bagsak. Hihingi lang siya sa akin pag may bibilin siya. Pero ngayon, sa'yo lahat napupunta. di ba binibigyan naman po kayo ng 500 ni Nel kada Sabado? 500? Pinagmamalaki ko na yung 500? Anong gagawin ko sa 500? Sige na? Mababayaran ba ng 500 yung mga utang ko? Eh bakit po ba kasi kailangan niyo pang mangutang? Ano bang pakialam mo? Itong tatandaan mo, ha? Alamin mo kung saan ka lulugar. Yung pakalat-kalat ka. At isaksak mo sa kokote mo na hindi ka legal na asawa ni Nel. Kasal lang kayo sa banig! Ha? Ewan ko ba sa batang yon? Gaasawa na lang di pa pumili ng mag-aangat sa amin sa hirap. Bakit ba kasi ikaw pa na pangasawa niya? Walang kwenta! Papadudot ng lumo ako matapos ang pagtatalo naming yon ng biyenan ko. Hindi ko na alam kung ano bang klase ng pakikisama ang kailangan kong gawin para matanggap niya ako para sa anak niya. At dahil nga sa pagtatalo namin yon ay hindi ako kinibon ng biyenan ko. Kapag kinakausap ko naman siya ay tila wala siyang naririnig. Kaya nga isang beses nang tumawag sa akin si Nel, ay sinabihan ko siya na sa mama na lang niya ipadala ang pera dahil mas marunong itong mag-budget. Naisip ko kasi na kung sa mama niya babagsak ang pera, ay hindi na ito maghihinanakit kaya kahit nagtataka si Nel ay pumayag na lamang siya. Para na rin wala nang masabi ang mama niya lalo na sa usaping pera at gastusin sa bahay. Sa ilang buwan nga papadudot ay ang biyenang ko ang humahawak ng perang ipinapadala ni Nel. At sa ilang buwan na yon ay hindi man lang siya nag-abala na abutan ako kahit magkano. Pero hindi ko na lamang yung inintindi dahil wala rin naman akong bibilhin para sa sarili ko.
Isa pa ay hindi ako mahilig gumastos dahil alam ko ang halaga ng bawat piso at ultimo sentimo, lalo pa at napakahirap kumita ng pera. Sa ilang buwan nga na yon ay nagtiis kami ng walang kuryente. Ni hindi nagabala ang biyanang ko na gumawa ng paraan para maipakabit ang kuryente. Pero nakikita ko siya na pasugal-sugal lamang. Naawa ko kay Nel ng mga panahon yon dahil mabigat ang trabaho niya. Pero ang perang pinaghihirapan niya ay napupunta lamang sa wala. Alam kong wala akong karapatan dahil sabi nga ng biyanan ko ay hindi kami kasal. Kaya hindi pa talaga kami legal na mag-asawa. At dumating na nga ang kinakatakutan kong pag-uwi ni Nel na sobrang nagtataka dahil wala nga kaming kuryente. Agad na kinumpronta ni Nel ang mama niya at tinanong kung bakit wala kaming kuryente. Ang alam kasi ni Nel ay ibinibigay ko sa mama niya ang pambayad ng kuryente at isa pa ang biyanang ko na walang humahawak na mga perang pinapadala niya. Minasama naman yon ang kanyang mama at sinabing nag-asawa lang daw siya ay nag-iba na ang ugali niya at nahawa na raw ito ng pag-uugali sa akin. Pero agad naman akong dinipensahan ni Nel at sinabing nagtatanong lamang siya kaya huwag na nitong ibahin ang usapan. Lalo na at namumroblema siya dahil tapos na rin ang trabaho niya sa Maynila kaya pansamantala na siyang walang trabaho. Nagalit ng husto ang biyanang ko sa pagkumpronta sa kanya ni Nel at sinabing kulang na kulang ang ipinapadala nito. Kaya wala raw karapatan si Nel na kwentahin siya at tanungin kung saan napupunta ang pera. Naglabas din naman ng saloobin si Nel na hindi niya pinupulot kung saan-saan ang perang pinapadala niya at napakabigat ng trabaho niya para lamang kitain ang perang yon. Nagtalo pa sila at galit na minura si Nel at sinabing wala itong utang na loob sa pagpapalaki nito sa kanya. At kung tutuusin ay anak lang daw nito si Nel at wala itong karapatang pagsabihan siya ng ganon. Pero bago pa lumalim ang pagtatalo nila ay inawat ko na si Nel at sinabi kong hayaan na lamang niya dahil nangyari na. At dahil nga sa wala ng trabaho sa Maynila si Nel ay bumalik siya sa pagtatanim ng palay sa bukid para kahit papaano ay may pakain kami sa isang araw. At habang ako naman ay naiiwan sa bahay ay wala pa rin kamalay-malay si Nel sa mga nangyayari sa akin at kung paano ako itrato ng pamilya niya. Kaya naman nabigla siya nang maabutan niya akong naglalaba ng sangkaterba na namang maruruming damit. Mahal! Ay, kabayong malandi! Ano ba naman? Nagulat ako sa'yo. Mahal, hindi kita napansin. Ba't ang aga mo? Nahihilo ko kaya umuwi muna ako. Pero ba't ikaw naglalaban ng mga damit na yan? Hayaan mo na. Trabaho ko naman to eh. Anong trabaho? Mahal, obligasyon mo na maglaban ng damit. Pero hindi nilang lahat. Ang dapat nilalaban mo lang yung mga damit natin. Ang dami niyan, tapos kukusutin mo lahat yan? Di naman yata tama yan. Hoy! Nel, narinig ko yung sinabi mo ah. Eh ano ngayon kung nilalaban niya yung mga damit namin? Alamin niya ang lugar niya rito sa bahay at matuto siyang makisama. Gantong klase bang pakikisamang sinasabi nyo? Na pati damit nila kuya at ang asawa niya pinalalaban nyo sa asawa ko? Nel, hayaan mo na. Kaya ko naman to. Hindi mahal. Di ko papalagpasin to. At anong gagawin mo? Natural lang na magtrabaho siya rito sa bahay dahil hindi siya doon niya rito. Ano? Tutunga nga lang siya rito maghapon at walang gagawin? Tinuturuan ko lang ang asawa mo ng mga gawaing bahay. Wala namang kaso sa akin yun eh. Kung turuan nyo siya sa mga gawaing bahay. Pero yung i-ask nyo pa kay Marie yung trabaho dapat ni Ate Jane, di na tama yun. Hindi ako nag-asawa para gawin nyo lang katulong. Ah, ganon! Kung ayaw mo na ginagawa namin to sa asa-asawahan mo, ba't hindi na lang siya umalis rito? Ang hirap na nga ng buhay natin, nagdagdag ka pa ng isa pang palalamunin! Ma! Magdahan-dahan kayo sa mga sinasabi nyo kay Marie. Kaya nga ako nagtatrabaho, di ba? Para masuportan ko kayong lahat sa abot na makakaya ko. Kung tutuusin nga, ako dapat na magreklamo eh. Sa akin yun ang lagi pinasasalulat ng gastos, hindi lang naman ako nagtatrabaho. Kung tutuusin, dapat tinutulungan ako ni Kuya. Pero anong ginagawa niya? Pinambibisyo lang nila mag-asawa yung sinasahod niya. Ni wala siyang kusang mag-ambag para sa gastusin dito. Uy! Walang Aray ko naman, Ma! Kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Ma, tama
na po. Hoy, Ma! Huwag mo akong matawag-tawag na mama! Hindi kita anak! Ito ba? Ito ba tinuturo mo sa anak ko? Ang sumagot-sagot sa akin? Ma, hindi po. Tama na, Ma! Huwag na huwag niyo mabubuhatan ng kamay ang asawa ko! Tingnan mo na! Ngayon, sinisigawan mo ako! Dahil sa walang kwentang babaeng to! Nag-iba na talaga ng gusto yung ugali mo simula nang makilala mo yan! Hindi, Ma! Ang dami na nagsusubong sa akin tungkol sa mga ganap dito sa bahay. Pati itong mga ginagawa niyo kay Marie. Pero di ako naniniwala kasi ang alam ko, tanggap niyo na siya. Isa pa, di ko naman nakikita kasi ang bait-bait niyo sa kanya kapag kaharap ako. Pero totoo pala yung mga sumbong sa akin ng mga kapitbahay. Isa pa yung si Ate Jane. Subukan niyo ulit saktan si Marie. Pasensyahan tayo, Ma. May kalalagyan siya sa akin. Pati si Kuya. Punong-puno na ako eh. Pero dahil pamilya ko kayo, lagi ko kayong iniintindi. Kaya ako ba naisip niyo kung di ba ako nahihirapan? Naisip niyo ba kung kailangan ko ng tulong? Wala ka na talagang respeto! Pati ang kuya at ate mo, dinamay mo pa! Dahil lang sa babaeng to! Kasalman kami o hindi, asawa ko na si Marie. Kaya sana irespeto niyo rin siya bilang parte na ng pamilya natin. Ngayon, kung di niyo talaga siya matanggap, gagawa ko ng paraan para makasal kami kahit suwes lang. Hindi! Di mo pakakasalan tong babaeng pakawala na to! Di pa kawalang babae si Marie! At alam ko yun! Kaya kung pwede, tumigil na kayo! Tigilan niyo na si Marie! Kung ayaw niyo naman, mabuti pa sigurong bumukod na lang kami. Para naman maisip ni Kuya kung gaano ka nagpapakahirap sa trabaho para matususan ko lang ang gastos dito sa bahay. Habang siya, panay pasarap sa buhay! Ha! Eh di bumukod kayo! Tingnan ko lang kung kaya nyo! Papadudot noong ko lamang nakitang magalit si Nel dahil kilala ko siyang mabait at mahaba ang pasensya. At doon ko nga napatunayan na ang mababait ay nakakatakot magalit. Kinausap ko naman siya at sinabing magpalipas muna sila ng init ng ulo at sama ng loob dahil nanay niya pa rin naman si Mama Vanjie at hindi niya dapat yon sinasagot-sagot at sinisigawan. Ang sagot lang niya sa akin ay pasensya dahil napuno lang daw talaga siya at sumabog na lahat ng inipon niyang sama ng loob. Pero magsosorry naman daw siya sa kanyang mama kapag humupa na ang tensyon. Halos 2 linggo rin na hindi sila nagkibuan pero nag-aabot si Nel ng pera sa mama niya. 1 linggo na rin kasi mula nang makapagtrabaho ulit siya sa construction site. Malapit lang sa amin at sinabi pa niyang may ibinibigay na maliit na lupa sa kanya yung architect nila dahil natuwa raw sa kasipagan niya. Sa kanay kwentong araw niya rito napasan niya lahat ng gastos at iba ang turing sa akin. Malit lang daw yung lupa sabi ng architect pero pwede raw para makapagpatayo sila ng malit na bahay para makapagsimula. Natuwa man ako sa balita niya ay naisip ko pa rin ang mama niya dahil tiyak na hindi yun matutuwa. Ilang linggo pa nga ay unti-unti nang hinahanda ni Nel ang mga kailangan namin sa pagpapatayo ng bahay. Bumili na siya ng mga semento at buhangin para masimula na raw niyang itayo ang bahay namin. Pero kung kailan nga handang-handa na kami ay saka siya kinausap ng mama niya na huwag nang umalis at doon na lamang kami. Sinabi pa nitong hindi na ako ituturing na iba at tatanggapin nila ako basta huwag lang daw kami umalis. Kalaunan nga ay napapayag din si Nel na huwag kaming umalis dahil naaawa rin siya sa biyenan ko. Pero unti-unti ay tinayuan niya pa rin ang bahay ang lupa na ibinigay sa kanya. Para raw sa oras na kaya na namin at ready na talaga kaming magbukod ay may malilipatan kami kaagad. At lumipas nga ang 2 taon papadudot ay nagbunga ang hirap at mga sakripisyo ko dahil kalaunan ay natanggap na rin ako ng pamilya ni Nel. Lalo na noong isilang ko ang panganay naming anak na lalaki. Tuwang-tuwa sila noon dahil sa wakas raw ay nagkaroon na ng baby sa bahay. Ang kuya kasi ni Nel at ang asawa nitong si Ate Jane ay hindi pa rin binibiyayaan ng anak. Kahit na sobrang tagal nilang nagsasama. 6 na buwan nga lang ay agad ding nasundan ng panganay namin. Pero sa awa ng Diyos ay nakaraos naman kami. Naging maayos naman ang takbo ng buhay namin lalo na noong ma-promote bilang mason si Nel. Kaya naman mas malaki na ang sahod niya. Pero kulang pa rin dahil buong pamilya pa rin niya ang nakaasa sa kanya.
Dumadaing na rin si Nel dahil sobrang kayod na ang ginagawa niya pero nagkukulang pa rin at ang magaling niyang kuya ay hindi man lang siya matulungan sa mga gastusin. Mula pa nga yun noong halos mabaon sa kabi-kabilang utang ang mama ni Nel at nagagastos nito ang mga pera na nasisingil nito sa abuloy para sa patay. Ay, mababaliw na ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa perang nagastos ko. Nawala ko pa yung pitaka ko. Pinamanding pera yon. Ano ba naman kayo, Nay? Magkano ba yung pera na gastos nyo? Tsaka yung laman ng pitaka? 3,000 yung nagastos ko. Tapos yung laman ng pitaka, 5,000. Ha? 5,000? Ang laki naman! Saan tayo kukuha ng pambayad dun? Sweldo ko nga, nagkukulang pa sa atin eh. Ewan ko, di ko nga alam eh. Ipapabarangay daw nila ako kapag di ko nabayaran yon. Malamang. Ang laking pera nun eh. Kaso saan naman ako hahanap ng 8,000? Baka pwedeng makiusap ka muna sa architect mo. Sabihin mo, emergency lang. Nakikipagkontrata lang din naman yung architect namin, kaya walang hawak na ganun kalaking pera yun. Subukan mo nga eh. Gusto mo ba akong makulong? Emma, hindi ba sinabihan na po namin kayo ni Nel na wag na kayong maningil? Hayaan niyo na po silang gumawa nun. Eh paano kung di maniningil? Anong kakainin natin? Sige nga. Ayan na naman kayo. Paano kayong gumagastos sa pagkain? Kaya ako nga bumibili ng pagkain natin. Aba, ilang araw ka rin walang trabaho kasi nag-uulan. Kaya ako nang bumibili ng pagkain. 3 araw na naman ako di nakapasok ah. 3,000 agad na gastos nyo? Tsaka nawala nyo pa talaga yung pitaka o pinansugal nyo yung pera? Ang dami nagsasabi ang lakas nyo raw tumaya sa sugal. Araw-araw pa. Kita mo na! Kaugali ka na talaga ni Marie! Wala na! Pabayaan nyo na akong makulong! Tutulungan nyo na lang ako, ang dami nyo pang sinasabi! Ayan ang problema sa inyo eh. Ayaw nyo na pagsasabihan kayo. Tinatanong ko lang naman kayo. Kagaya niyan, gumawa kayo ng problema. Sinong gagawa ng paraan ngayon? Ako! Ako na naman! Asa pa kasi si kuya? Nasa inuman na naman. Ba't di nyo rin siya paghanapin ng pera? Ay nako! Alam mo namang walang mahahanapan yon. Paano? Sira rin sila sa mga pinagkakautangan nila. Kaya wag mo nang asahan ng kuya mo. Hihingi ba ako ng tulong sa'yo kung may magagawa ang kuya mo? Eh si tatay, di siya magpatulong sa mga kapatid niya. Kila tito. Kung di nila kayo matutulungan, ano na lang ang gagawin nila sa limpak-limpak na pera nila? Sabihin nyo sa kanila, hulug-hulugan ko na lang kada sweldo ko. Ay! Isa pa yung tatay mo! Kesyo nahihiya raw siyang lumapit sa mga kapatid niya. Hayaan mo na nga! Kung ayaw mo akong tulungan, pabayaan niyo na ako makulong! Makaalis na nga! Wala rin naman ako mapala sa'yo! Ha! Mababaliw na ako talaga sa inyo! Ay, mababaliw na rin yata ako. Huwag naman, mahal. May mga anak tayo na umaasa sa atin. Pagsubok lang to. Kaya natin to basta magkasama tayo. Salamat, mahal. Kayo na lang ng anak natin ang nagpapatatag ng loob ko. Pamilya tayo. Kaya tayo lang din naman ang magdadamayan. Kaso, di ko alam kung saan ako kukuha ng ganong kalaking pera. Ay, mama kasi. Di ko alam kung ano tumatakbo sa isip niya. Gagawa-gawa siya ng problema tapos sino mahihirapan? Ako lang naman. Minsan nga naiisip ko, baka masyado kong sinanay si mama na nakadepende lagi sa akin. Hayaan mo na. Wala rin naman tayong magagawa eh. Kahit pagbalik-balik na rin mo man ang mundo, nanay mo pa rin siya. Utang mo sa kanya kung bakit nabubuhay ka dito sa mundo. Alam ko naman yun. Pero hanggang kailan pa magiging ganito? Hanggang kailan ko kailangan bayaran ng utang na loob ko dahil lang sinilan niya ako sa mundo? Shh! Tama na. Huwag ka na magsalita. Baka marinig ka pa ni Mama, lalo pang magalit yun. Aalis na muna ako. Ha? Teka, saan ka pupunta? Maghahanap ako ng pwede mapagsanlaan ng motor ko para mabayaran na yung sabit ni mama. Anong gagamitin mo sa pagpasok sa trabaho kung isasanla mo motor mo? Bahala na. Makikisabay na lang siguro kay Rap Rap. Siya, sige, ikaw ang bahala. Pasensya ka na, mahal ha. Wala man lang ako maitulong sa'yo. Ano ka ba? Yung nandito ka lang sa tabi ko, sobrang sapat na. Kaya hayaan mo, konting tiis na lang. Makakabukod din tayo. Oh, paano? Alis na ako ha. Ingat ka sa daan ha. Gabi pa naman. Huwag masyado mabilis ang pagdadrive. Makakarating ka naman sa pupuntahan mo kahit mabagal. Oh, sige na. Mag-lock na kayo ng pinto. Babalik din ako agad.
Papadudot dahil nga sa hindi rin natiis ni Nel, ang mama niya ay sinanla niya ang motor niya sa halagang 8,000. Pero nang matapos nga niyang maisanlayon ay napansin ko na lagi siyang nasa sulok pagkagaling sa trabaho at walang imik. Kapag naman kinakausap ko siya ay mas madalas na lutang siya. Hindi na rin siyang kumain at sinasabi na lamang niya na wala siyang gana. Sa totoo lang ay awang-awa na ako kay Nel pero wala man lang akong magawa para matulungan siya sa mga problema niya. Nag-worry na rin ako ng gusto dahil baka depressed na siya sa mga kabi-kabilang problema na nararanasan niya pero sinigurado ko naman na lagi lang akong nakaalalay sa kanya at hinihintay ko lang siya na maglabas ng sama ng loob. Mas nahirapan pa kami noong nagka-pandemic outbreak dahil pansamantala siyang natigil sa trabaho at kapapanganak ko lamang sa bunso namin noon. Kaya pinoproblema ko kung paano na ang gatas at diaper niya. Kaya naman nagtiyaga ako noon na magpahilot para magkagatas ako at maipa-breastfeed ang anak ko dahil kung diaper lamang naman ay magagawang ko pa naman ang paraan. Ilang buwan din kaming hirap at halos nangangapa pero dahil nga sa hirap na yon ay naisipan kong magtanong sa mga dati kong kaibigan at katrabaho kung may alam silang pwedeng pag-applyan ng work from home at halos lahat sila ay wala ang isinagot sa akin. Papadudot tila naaawa ang Diyos sa akin nung tawagan ako ng dati kong kaklase noong high school. At sinabi na nangangailangan daw sila ng digital artist at ako raw agad ang naisip niya dahil alam niyang mahusay ako mag-drawing. Agad niya akong pinagawa ng isang sample via traditional art dahil wala pa naman akong drawing tablet. At pinascan ko nga ang sample para makita ng boss niya. Sinabi pa niya sa akin na binigay na niya ang number ko sa kanyang boss. Kaya naman maging alerto raw ako dahil anumang oras ay tatawagan ako ng kanyang boss para sa isang interview. At sa awa nga ng Diyos ay natanggap ako. Sila na rin ang nag-provide ng drawing tablet para sa akin pero kada sahod ko ay kakaltasan daw nila hanggang sa makumpleto ang bayad sa drawing tablet na yon. Nagpapasalamat naman ako dahil kahit papaano ay may trabaho na ako na related pa rin sa passion ko. Nang malaman ko nga na malaki pala ang sahod ay mas lalo pa akong natuwa kaya naman masaya kong binalita kay Nel ang magandang balita. Mahal, dininig na ni Lord yung panalangin ko. Naalin? Na makahanap ako ng trabaho. Wow! Congrats, mahal! Pero kung maingay ha, atin-atin mo muna to. Gusto ko kasi may maipon muna ako para matapos na yung bahay na pinapagawa natin. Sige, wala namang problema. Tahimik lang ako. Pero, congrats ulit, mahal. Thank you, mahal ha. Ano bang trabaho yan? Digital artist, mahal. Digital artist? Ano yun? Parang mga traditional artist lang. Yung mga nagdo-drawing. Pero ang kaibahan nito, may gamit kaming tablet. Mamaya papakita ko sa'yo. Nakatago lang yung tablet kasi hindi pa naman ako nagsisimula. Doon ka magdodrawing? Paano yun? Basta pag nag-start ako, papakita ko sa'yo. Huwag ka lang maingay ha. Ikaw pa naman may pagkamadaldal ka. Hindi ah. Sige, pangako, wala akong pagsasabihan. Sa atin lang to. Thank you, mahal ha. Mahirap na kasi pag nalaman nila may trabaho na ako, mas lalo lang silang aasa sa atin. Pero hindi ako nagdadamot ha. Gusto ko lang na matuto silang magpursige. Ikaw pa nga lang ang nagtatrabaho pero halos sa'yo na nila iniasa lahat. Paano na kaya kapag nalaman nila may trabaho na rin ako? Baka nga hindi na magtrabaho si kuya eh. Naintindihan naman kita, mahal. Kaya huwag ka mag-alala. Basta sikapin natin na makompleto na yung mga kailangan para matapos yung bahay natin. Kailan ka ba magsisimula? Next week daw kasi magmi-meeting pa raw sila kung anong concept ang kailangan. Di ko alam yung concept, mahal. Alam mo namang mababa lang pinag-aralan ko, di ba? Hayaan mo na nga. Ipapakita ko na lang sa'yo kapag magdo-drawing na ako. At least yung trabaho mo matagal mo ng hilig. Hindi ka na mahihirapan. Hindi naman madaling mag-drawing, mahal. Bukod sa gumagana yung utak ko, para paganahin yung imagination ko, gumagana rin yung kamay ko. Sabagay. Pero good luck sa'yo. Alam kong kayang-kaya mo yan. Salamat, mahal ha. Ngayon matutulungan na kita. Ang tagal ko rin nagpabigat sa'yo. Ano ka ba? Di ka pabigat sa akin. Kayo na mga anak natin. Kahit kailan, di ko iisiping pabigat kayo.
Kasi kayo yung pamilyang binuo ko at mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka rin namin. Napakaswerte ko na ikaw ang naging asawa ko. Mas maswerte ako kasi nagkaroon ako ng asawang matalino, mapagmahal, responsable. Bonus na lang na maganda at sexy ka. Bolero. Sa bruta kita dyan eh. Malamang maganda at sexy ako sa paningin mo. Love is blind nga, di ba? Di di naman ako bulag at lalong hindi malabo ang mata ko. Basta para sa akin, ikaw ang nag-iisang babae sa buhay ko. Bukod kay mama, syempre. Oo na. Bala ko nga pala sa unang sahod ko, makapag-grocery tayo ng mga pagkain. Pati yung pagkain ng mga bata. Para may makain sila kapag nagutom sila anytime. Oo nga, maigi yan para di rin tayo masyado nangungutang sa tindahan ng pagkain natin. Mag-stock na rin ako ng diaper tsaka gatas ni Bunso. Para kung emergency at wala pa tayong mga sahod, di hindi siya mauubusan ng gatas at diaper. Mabuti pa nga, naiiyak ako pag nauubusan siya ng gatas at diaper eh. Tapos wala akong pera na mahugot pang bili. Hayaan mo, unti-unti maibibigay natin lahat ng pangangailangan nila. Makakaraos din tayo sa lahat ng ito, mahal. Basta lagi lang tayong magkasamang buong pamilya. Oo naman. Basta magsikap lang tayo sa mga trabaho natin para mabigyan natin ng maayos na buhay ang mga anak natin. Ayoko maranasan nila ang hirap na pinagdaanan natin. Gusto ko makatapos sila ng pag-aaral. Di katulad ko. Mangyayari lahat ng mga hangad nating mabuti para sa mga anak natin, mahal. At huwag mong minamalit ang sarili mo ha, dahil lang sa hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Ang isipin mo, may marangal kang trabaho. Mahal mo ang pamilya mo, kaya nagsisikap ka para sa amin. Salamat, mahal. Salamat kasi di mo ko sinukuan sa kabila ng mga pinagdaanan mong hirap sa pamilya ko. Lalo na kay mama at kay ate Jane. Wala yun. Tiniis ko lahat yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita at hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo para sukuan kita basta-basta na lang. Kung magsalita ka talaga, parang ikaw mas matanda sa ating dalawa. Ayaw mo nun? Nag-mature na lang naman ako dahil sa mga pinagdaanan ko. Basta, kahit na anong mangyari, anumang problema, lulutasin natin na magkasama. Oo naman. Papadudot ilang buwan na rin ako sa trabaho ko at masasabi kong gumaan kahit papaano ang buhay naming magpapamilya. Lalo pa't nabibili ko na ang mga kailangan ng mga anak ko at mga bagay na gusto ko namang bilhin para naman sa aming mag-asawa. Nakapagpakabit na rin ako ng tubig para hindi na namin kailangang mag-igib ng tubig sa poso. Nakapagpapadala na rin ako ng pera kay Lola. Kada sweldo ko naman ay nagtatabi ako ng pera para sa plano naming pagsasarili. Pero wala ngang lihim na hindi mabubunyag dahil hindi rin nagtagal ay nalaman na rin ang buong pamilya ni Nel na may trabaho na ako. Nakahalata raw kasi sila dahil halos lagi na lang daw akong may binibili para sa mga bata. Pero dahil nga nalaman nilang may trabaho na ako ay mas lalong umasa mga ito sa amin ni Nel na halos lahat na yata ng problema sa amin ay dinadaing nila. Pagkain, tubig, kuryente at panghulog sa mga lending na pinagkakautangan ng biyenan ko. Madalas pa nga ay nagpaparinig sa akin si Kuya at si Ate Jane na ilibre ko raw sila kahit 2 kahang sigarilyo lamang. Pero isa ang binili ko dahil ang mahal pala ng isang kahang sigarilyo. Tapos 1 oras lang nilang uubusin. Samantalang ang biyanan ko namang lalaki ay nanghihiram sa akin ng 500 na alam kong hindi na naman mababayaran. Kaya binigyan ko na lamang siya ng 300. Papadudot natuto na nga ako kaya hindi na ako basta-basta naglalabas ng pera. At lalong hindi na rin ako nagpapautupa. Masasabi kong ang pamilya ni Nel yung tipo ng mga tao na hindi mapakali at hindi titigil hanggat meron silang nakikitang pera. Kaya nga kahit na meron akong pera ay hindi ko sinasabi yon. Naisip ko kasing kapag ako ang nangangailangan ay wala namang tutulong sa akin. Hindi naman ako santa na hindi nagagalit o naiinis. Pero dahil pamilya sila ni Nel, ay mas pinili kong tumahimik at pakisamahan sila ng maayos. Pero may nasasabi at nasasabi pa rin sila sa akin. Kapag nga nanghihiram sila sa akin ng pera at hindi ko sila napapahiram ay sasabihan nilang nagkatrabaho lang daw ako ay naging mayabang at madamot na ako. Wala rin daw akong utang na loob sa pagkupkup nila sa akin.
Hindi na lamang ako sumasagot dahil may respeto pa rin naman ako sa kanila kahit na hindi nila ako nirerespeto bilang asawa ni Nel. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, Papa Dudut, pero ika nga'y utang na loob ang pinakamahirap bayaran. Kapag meron namang dapat bayaran kagaya ng kuryente at tubig ay ako mismo ang nagbabayad sa opisina. Hindi ko na rin inoobliga ang kuya ni Nel na mag-share dahil iisa lang naman ang lagi nilang sinasagot sa amin. Nawala silang pera. Isang beses nga ay kinausap sila ni Nel na kung ayaw daw nilang magambag sa gastusin sa kuryente at tubig ay huwag na silang gumamit dahil nakakaya naman daw sa nagbabayad tapos sila ay tamang pasarap lamang sa buhay. Walang iniintindi at kaintulog lamang ang alam. Isa pa ay simula nang malaman nilang may trabaho na ako ay kaliwat kanan na ang pinag-applyan ng loan ng biyanang kong babae at pinipilit pa akong maging co-maker. Pero paulit-ulit lamang din akong tumatanggi kasi alam kong kapag wala siyang pangbayad ay ako ang sisingilin ng kolektor nila. Sinabi naman sa akin ni Nel na huwag ko nang intindihin ang mga lending ng biyanang ko. At ayaw na rin niyang makialam pa dahil namimihasa lang daw ang biyanang ko. Pero kapag hindi naman ako nakakatiis at alam kong wala talagang pambayad ng biyanang ko, ay nag-aabot ako kahit papaano. Ayaw ko naman na karmahin ako dahil naging madamot ako sa mga biyanan ko. Laging ang paalala sa akin ni Lola na mahalin ko raw ang mga biyanan ko dahil kahit na hindi maayos ang trato sa akin dahil mas matindi raw ang karma kapag lumaban ako sa kanila at hindi sila inirespeto. May mga panahon lang talaga na hindi ko mapigilang isatinig ang mga gusto kong sabihin pero sa maayos namang paraan. Isa pa ay nag-iipon na kaming mag-asawa para matapos na ang bahay na ginagawa ni Nel para sa amin na malayo sa pamilya niya. Nagtanong pala ako sa isa kong tito. Yung sinasabi ko sa iyo na nagpatayo ng bahay malapit sa may tabing sapa, Anong tinanong mo sa tito mo? tinanong ko sa kanya kung magkano ang pakabit ng sariling kontador ng kuryente. O magkano daw? 2.5 daw yun. Lahat-lahat na yon? O may iba pang babayaran? Lahat-lahat na raw yun eh. Ano-ano naman daw yung mga kailangan? Masabi ni tito, isang valid ID lang tapos barangay clearance. Sige, may valid ID naman ako dito. Yun lang talaga yung kailangan? Oo, yun lang. Gawin natin pag wala akong pasok para masamahan kitang lakarin yung mga dapat lakarin. Sige, may ipon naman ako. Pero tapusin muna natin yung mga kulang sa bahay, Ano pa ba yung mga kulang doon? Nakatayo na yung bahay, wala lang bubong. Bibili pa tayo ng pinto, bintana. Kailangan ko pang palitadahan yun para kuminis. Wala na rin akong semento. Mga 4 na sako pa kailangan ko. Sandali, lista ko lang. Pinto, bintana, semento, tapos 4 na sako. Ay, ano palang klaseng bintana yung bibili natin? Ikaw, ano bang gusto mo? Alin ba yung maganda? Sliding, yung tinted. O, di yun na lang. Sige, yun na lang. Ilan ba nun? Bale, 2. Isa sa harap, isa sa gilid. O, sige. Ano pang mga kailangan? Para at least naman alam natin kung magkano yung aabutin ng mga kulang na materyales. Tiles, para sa sahig. Ay, oo nga pala. Gusto ko yung marble black. Lista mo dyan. Tiles, 60 by 60. 100 pieces. Sige. Teka, parang ang dami. 6 by 6 meters yung bahay natin eh. Maliit pa nga yun pero pwede na sa atin. Oo nga. Ang importante lang naman, makabukod na tayo. Bibili pa nga pala tayo ng tangke ng gas, kalan, tsaka iba pang mga kasangkapan. Lista mo na rin dyan. Oh, ba't parang hindi ka naman masaya na bumukod na tayo? Di naman sa ganun. Naisip ko lang kasi sila mama. Ako lang inaasahan niya tapos lalayo pa ako sa kanya. Paano na sila? Mahal, bubukod lang naman tayo. Pero hindi ibig sabihin nun, tatalikuran mo ng pamilya mo. Okay lang naman na tumulong-tulong tayo sa kanila. Pamilya mo yun eh. Pero gusto ko na kasi ng tahimik na buhay. Pero mangyayari lang yun kapag nagsarili na tayo. Kasi sa totoo lang, ang hirap eh. Ang hirap na kasama tayong lahat sa isang bubong. Laging may kwentang mangyayari. Pakiramdaman lagi sa pagbabahid ng bills. Ilang taon na ako nagtitiis at pilit na iniintindi sila. Lalo na yung kuya mo na walang ginawa kundi magpabigat sa atin. May trabaho nga siya pero yung sweldo niya, inuubos niya sa alak at sigarilyo. Yung asawa naman niya, ang lakas ding manigarilyo. Sugarol pa.
Tapos pag hiningian natin sila ng share sa gastusin, sasabihin sa atin wala silang pera. Ano yun? Habang buhay tayong ganito, Nel? Sa atin sila aasa? Hindi tayo aasenso sa buhay natin kung hindi tayo aalis dito. Kasi yung pamilya mo, imbis na itulak ka nila paangat, mas hinihila ka nila pababa. Alam mo na dapat yan. Alam ko naman yun, mahal. Pero... Tsaka isipin mo nga, 3 na yung anak natin, oh. Nag-aaral na yung 2. Hindi nga natin maibigay sa kanila ng buo lahat yung pangangailangan nila. Kasi nga ang daming nakaasa sa'yo, sa atin. Natitipid ko na ng gusto yung mga anak natin, Nel. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa kanila eh. Pero dahil nakikisama ako, wala akong choice. Ginawa ko na lahat ng pwede kong gawin. Binigay ko na lahat ng pwede kong ibigay. Hindi ba pwedeng yung unahin ko naman yung sarili kong pamilya? Hindi ba pwedeng kami naman muna ng mga anak mo ang unahin mo? Sorry, mahal. Sorry. Umahan ka na. Hayaan mo. Bubukod na tayo kapag natapos na yung bahay natin. Huwag ka nang umiyak. Sorry, mahal ah. Sorry talaga. Sumabog lang ako eh. Pero hindi ako galit sa'yo. Sorry. Wala yun, mahal. Alam ko nahihirapan ka na pero nagbubulag-bulagan ako. Dahil mahal ko rin ang pamilya ko at ayoko matawag na walang kwentang anak. Pero hayaan mo, babawi ako sa inyo. Bubukod na tayo tulad ng plano. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. At ayaw na rin kita makita nahihirapan. Salamat, mahal ah. Pasensya ka na kung nasigawan kita. Napuno lang talaga kasi ako eh. Makalipas pa nga ang ilang buwan, papadudod, sa wakas ay natapos na rin ang aming munting bahay. Nakabili na rin kami ng mga gamit sa bahay kaya lilipat na lamang kami. Nagpaalam naman kami ng maayos sa mga biyanang ko pero nagalit pa ang biyanang kong babae dahil inilalayo ko raw sa kanya ang anak niya. Tinanggalan ko raw siya ng karapatan bilang nanay ni Nel. Gustuhin ko man na depensahan ang sarili ko at ipaliwanag na hindi ganon ang intensyon ko, ay mas pinili ko na lamang na huwag kumibo dahil alam kong mas lalong sasama ang loob niya sa amin kapag nagsalita pa ako. Umalis kami ni Nel doon na may sama ng loob sa amin ng mama niya pero tahimik ako nagdadasal sa itaas na sana ay maintindihan nila kung bakit kailangan naming umalis. Isa pa ay may sarili ng pamilya si Nel at hindi habang buhay ay kailangan nilang dumepende sa kanya. Paminsan-minsan naman ay dinadalaw namin ni Nel ang pamilya niya o kaya naman ay ipinapasyal ko ang mga bata sa kanila. Inaabutan din namin ng pera at mga grocery ang biyanang kong babae kapag dinadalaw namin siya dahil kahit pagbalik-balik ta rin man ang mundo ay pamilya pa rin sila ng taong mahal ko. Sana lang balang araw ay matanggap nila ang naging desisyon namin lalo pa't hindi namin yon ginawa para sa mga sarili namin, kundi para sa mga anak namin. Sa ngayon nga ay masaya na kaming nakatira sa bahay na pinaghirapan naming ipundar. Naibibigay na rin namin ang lahat ng kailangan ng mga anak namin at nakapag-iipon pa kami para sa aming magiging kasal sa susunod na taon kahit sa West lang. Naipakilala ko na rin ng personal si Nel sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na kay Lola. Bagamat alam kong nangihinayang si Lola dahil sa maaga kong pag-aasawa, ay masaya naman daw siya. Para sa akin, lalo pa at may mga bago na siyang apo na labis niyang kinagigiliwan. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento na bagamat mahirap ay alam ko namang worth it sa huli dahil kasama ko ang aking asawa at ang aming 3 mga anak. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mapalad na basahin ngayong araw. More power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marie. Maraming salamat, Marie, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at talaga nga namang napakahirap kapag nakapisaan sa iyong biyanan. Yung tipong kahit na anong gawin mong mabuti ay hindi nila ma-appreciate lalo pa at ayaw nila sa iyo simula pa lang. Ang daming bagay na hindi ninyo napagkakasunduan at mas madalas nga ay dahil sa usaping pera. Kaya nga mainam talaga na kapag kayo ay nag-aasawa na, dapat ay nakabukod kayo para maiwasan ang kwentahan, silipan ng mali ng bawat isa at higit sa lahat ay maging tahimik ang buhay ninyo mag-asawa. Huwag din natin na i-normalize na kapag anak mo at may trabaho
ay ipaparamdam mo sa kanilang obligasyon nilang ibalik ang lahat ng naibigay mo sa kanya simula nang siya ay isilang. Unang-una sa lahat ay obligasyon nyo ng mga magulang dahil isinilang niya ang kanyang anak sa mundong ito. Kumbaga, ang maaari lang na ibigay ng anak sa